Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo, na siya ring iisang Espiritu na nanahan sa ating katawan, ay ang siyang totoong Diyos, na siyang may gawa ng buhay nating mga tao, na siyang dapat lang nating kilalanin na ating amang espiritual, at siyang dapat nating sambahin sa ating puso, isipan at kaluluwa na siyang ama ng ating kaluluwa, dahil ang ating kaluluwa ay espiritu na nagmula sa espiritu ng banal na espiritu. Doon ipinanganak ang ating kaluluwa sa espiritu ng Espiritu Santo. At ang espiritu ay Diyos. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos dahil ang ama ni Kristo ay ang banal na espiritu na lumukob kay Birheng Maria. At dahil tinawag din ako ng banal na espiritu na maging tagapagsalita niya para magpahayag ng katotohanan, para ipakilala na siya lang yung nag-iisang Holy Father na amang espiritual na dapat lang kilalanin ng mga tao at sambahin. At sa araw na to, ang topic ko ay Juan Ponce Enrile, corrupt, wicked leader, at advisor. Gusto kong ibahagi sa inyo yung totoong pagkatao ni Juan Ponce Enrile, kung anong klaseng kaluluwa siya meron. Kasi yung pangalan din naman ni Juan Ponce Enrile ay nahahayag dito sa aklat na to, at isa siya sa isang magnanakaw na may kaluluwa ng sa demonyo na lumalapastangan sa banal na espiritu. At para patotoo, ipakita ko sa inyo na naririto yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Kaya topic ko talaga si Juan Ponce Enrile. Dahil isa siyang magnanakaw, Judas at traidor. Eto, andito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Dito sa aklat na to, namumuro si Juan Ponce Enrile na isa siyang masamang tao, na hindi nyo dapat siyang paniwalaan dahil double-minded yung matanda na yan. Masarap yung kaharap, pagtalikod, traidor yan. Gusto kong ibahagi sa inyo na nasaad sa banal na kasulatan na sinabi ni Kristo na huwag nyong paniwalaan ang lahat ng espiritu, kundi suriin nyo ang bawat espiritu kung ang espiritu ng tao na to ay nasa panig ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo na templo ng Diyos ang katawan nating mga tao, tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan, at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, dahil ang Espiritu Santo ang siyang may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Hindi natin pag-aari ang ating katawan at ang ating kaluluwa. Pag-aari yan ng banal na espiritu, ng Espiritu Santo. Gusto kong ibahagi sa inyo na bawat kaluluwa nating mga tao ay huhusgahan base sa ating mga gawa at pananampalataya. Sa araw na to, ang topic ko ay si Juan Ponce Enrile. Gusto kong hubadaan yung pagkatao niya para ipakilala sa inyo na si Juan Ponce Enrile ay corrupt na leader, masama siyang leader, masama siyang advisor, at ang puso ni Enrile ay katulad ng sa demonyong si Satanas na inggitero. Honestly, si Satanas ay nilapastangan niyang banal na espiritu kasi gusto ni Satanas na siya yung kilalaning Diyos. Yang si Satanas, si Lucifer, dati yang anghel ng liwanag na naging demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na espiritu. Itong si Juan Ponce Enrile, gusto kong ipaliwanag sa inyong katotohanan, ipahayag sa inyong katotohanan, dahil bilang isang espiritong mandirigma na ang aking kaluluwa ay muling ipinanganak sa espiritu, at ako ay hindi naglalakbay lang sa sarili ko, kaya ako nabubuhay dito. Dahil ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa aking katawan, at siya yung tumawag sa akin para gawin tong aklat na to at para magpahayag ng katotohanan. Honestly, yung pagkatao ni Juan Ponce Enrile, ang kanyang puso ay katulad ng sa demonyong si Satanas. Inggitero siya. At yung ginawa niya na paninira
na sinabi niya na si dating late President Ferdinand Marcos daw ay diktador at magnanakaw. Honestly, hindi magnanakaw at diktador si dating late President Ferdinand Marcos, kundi mismong yan si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, at yung mga ulupong na nanakop sa ating bansa. Ang Roman Catholic leaders at American leaders ang siyang mga totoong magnanakaw at diktador. Si Juan Ponce Enrile, kasi malaki ang inggit niyan kay dating late President Ferdinand Marcos, at saka si Fidel Valdez Ramos, yung dalawang yan ang naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos na kumampi sa mga pare at sa mga Amerikano at sa lahat ng mga dilawan para pabagsakin ang rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, wala siyang ninakaw sa ating bansa, wala siyang ninakaw na pera ng taong bayan. Honestly, yun namang baho talaga ng isang tao, lumalabas yan. Honestly, yung si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, laging nagkakainitan niya ni Juan Ponce Enrile. Kasi nung naging Senate President yung si Juan Ponce Enrile, siya yung mga gumagawa ng mga katarantaduhan dyan. At si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, ang kumokontra dyan kay Juan Ponce Enrile. Kung panonoorin niyo yung interview ni Karen Davila kay dating late Senator Miriam Defensor Santiago, makikita nyo dyan yung mga sinabi ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago na si Juan Ponce Enrile, nagririgalo lagi yan ng 2.2 million sa bawat senador. Yung si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, yung mga pera niya dati noon, pag binabalik niya sa gobyerno, kinagagalitan siya dahil daw parang sa tingin ng iba, naging maganda paningin si dating late Senator Miriam Defensor Santiago sa gobyerno, pero sila sumasama. And then mismong si late Senator Miriam Defensor Santiago ang sumasampal sa pagmumukha ni Juan Ponce Enrile na hindi dapat siya naging Senate President sa ating bansa. Dahil si Juan Ponce Enrile mismo ang nagnanakaw ng kaban ng bayan. Yung pera ng mga tao sa tax ay ninanakaw ni Juan Ponce Enrile. Honestly, yung si Juan Ponce Enrile, malaki nga ang inggit niyan kay dating late President Ferdinand Marcos. So, hinusgahan niya ng masama, sinira niya ang pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos dahil gusto din niyang maging presidente. Kung panonoorin nyo yung kwento ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago doon sa interview ni Karen Davila, I think 11 years ago, inilagay ko to sa YouTube ko kaya lang na-copyright kaya dinilit ko. Ngayon, ito yung inilalabas ko, yung totoong pagkatao ni Juan Ponce Enrile, na si Juan Ponce Enrile ay isang hudas, traidor, ahas, at totoong magnanakaw sa gobyerno. Siya yung totoong kalaban ng taong bayan. Dahil lang si Juan Ponce Enrile, puppet din yan ng mga Roman Catholic leaders at ng Amerika. Yan yung mga padrona, yung mga nag-uutos kay Juan Ponce Enrile. Itong matanda na to, hindi niya naunawaan na yung katawan niya, sagradong tahanan niya ng banal na spirito. Nasasaad yan sa Biblia. Itong aklat na to, nandito yung sasabihin ko sa inyo, kaya lang English yung salita nito, sa aklat na to, puros English lahat yung nakasulat dito. At babasahin ko yung talata na nagpapatotoo na nasasaad sa banal na kasulatan na yung ating katawan ay templo ng Holy Spirit. But in English, nakalagay dito. Sa 1 Corinthians to nakalagay, sa chapter 6, verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you? Ibig sabihin, nasa katawan natin yun, ang Holy Spirit, whom you have received by God. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ibig sabihin, tayong mga tao, kailangan nating sambahin ang Espiritu ng Espiritu Santo sa ating katawan dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Itong si Enrile, malaki ang inggit kay dating late President Ferdinand Marcos at gusto niya rin ang maghari-harian.
dyan sa ating bansa. At base sa kwento ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago, yang si Juan Ponce Enrile, ang siyang gusto niya ipamana ba sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kamag-anak yung posisyon. Parang ayaw na nilang, gusto nilang sila yung manatili dyan. Ikinuwento yan ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago nung siya in-interview ni Karen Davila. Honestly, ang kaluluwa ni Juan Ponce Enrile, hindi yan sumasamba sa banal na spirito, sa Holy Spirit. Sarili niya ang inibig niya at pera. Perang sinamba niya. Itong si Juan Ponce Enrile, yung paninira niyang puri kay dating late President Ferdinand Marcos, sa sinabi niya si dating late President Ferdinand Marcos ay diktador at magnanakaw, alam niya ng Holy Spirit nung nananahan sa ating katawan. Dahil ang Holy Spirit ang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. At yung si Juan Ponce Enrile, wala kang itatago sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay mo. Alam ng Espiritu Santo na ang kaluluwa mo at ang puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya kung mamamatay kang matanda ka, honestly, mapapasama ka lang kina Fidel Valdez Ramos, kina Cory Aquino dun sa cardinal sin na ginamit nyo para linlangin ang mga tao para pabagsakin ang rehime ni dating late President Ferdinand Marcos. Kayo yung totoong magnanakaw. Ang Roman Catholic leaders, yung relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan, kulto yun ng demonyong si Satanas, na nagasip din ng kadiliman sa ating bansa. Mga magnanakaw, ang leaders ng Roman Catholic. Nangahas silang mangaral ang salita ng Diyos, pero hindi nila tinanggap kay Kristo ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Kung kaya ang naging gawa ng mga Roman Catholic leaders, iduluhin sila na silang tawaging Father. Honestly, hindi nyo dapat tawaging Father ang mga pare. Dahil ang mga pare, tao lang na katulad natin. Hindi ang pare ang lumikha sa ating buhay kaya tayo umiira dito sa mundo. Ang lumikha sa ating mga tao kaya tayo umiira dito sa mundo ay mismo ang banal na spirito na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Yang mga pare, mga bulaang propeta yan. Honestly, ang nagpapakot nagpapatay kay Kristo sa krus ay mga pare. At yung si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa, ay isa ring ulupong na nalinlang sa ating mga ninuno kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Magnanakaw ang Roman Catholic leaders, magnanakaw din ang Amerika dahil sinakop din tayo ng mga Amerikano at inalipin din tayo ng mga Amerikano. Magnanakaw si Juan Ponce Enrile. Na si Juan Ponce Enrile ay puppet nitong American leaders at saka Roman Catholic leaders. Kaya yung gawa ni Enrile, kung titingnan nyo yung mga pinagagawa niya sa history, makikita nyo kung anong klaseng espiritu at puso meron si Juan Ponce Enrile. Dati yung membro din sa Rolex 12 members, na isa sa naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. Ngayon yung politika sa ating bansa ay magulo dahil kinuha ni Bongbong Marcos, yung hudas na matanda na yan, na siyang hindi kinagugustuhan ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago kasi nga ninanakaw ni Juan Ponce Enrile ang pera ng taong bayan. Yung matandang niya na si Juan Ponce Enrile, honestly nakasuhan niya ng plunder sa pork barrel. At nung naging pangulo na si Bongbong Marcos, last year, kasi naggugulo ko, hinanap ko kung anong mga pinagagawa ni Enrile Nagpunta yan sa Sandigang Bayan para siguro linisin yung pangalan niya, yung kaso niya ng plunder. Pero yung matandang yan, dahil sa katandaan, hindi na yun ikinulong. Pero ngayon, dahil kinuha ni Bongbong Marcos na maging chief legal counsel niya, maging advisor, gumugulo na naman yung politika sa ating bansa. Honestly, kung nabubuhay si dating late Senator Miriam Defensor Santiago, hindi siya papasa si Juan Ponce Enrile. Maglalaban na naman sila, mauulit na naman yung sagutan nila ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago. Kaso nga lang, ang buhay ni late Senator Miriam Defensor Santiago, yung binigay na pagkakataon sa kanya ng banal na spirito ay hanggang doon lang. Honestly, yung kaluluwa ni late Senator Miriam Defensor Santiago kasi naglakbay siya sa spirito at katotohanan at bilang abogado, hindi niya binayolate ang law. Si Enrile,
feeling niya, mas mataas pa siya sa batas. Kaya niya minamanipula ang batas. Siya yung tarantado, yan yung pinakademonyong corrupt na naging leader sa ating bansa, kasama si Tabaco, si Fidel Valdez Ramos. Kasi nung naging presidente na si Cory Aquino, yung lahat ng mga pag-aari ng government na si dating late President Ferdinand Marcos ang nagpatayo, ipinagbenta ni Cory Aquino at saka ni Fidel Valdez Ramos. Tapos yung si Enrile, matagal lang nanatili sa sa Senado, naging Senate President nga. Sa katandaan, sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago base sa kanyang sa interview ni Karen Davila sa kanya, matanda na kasi si Enrile. Kaya sa edad niya, hindi na siya po pwede pang maging papabilang sa Senado. Kaya talagang tatanggalin na siya. I-eliminate na siya dyan. Hindi na siya pwede. So, nag-resign yung matanda na yan sa pagiging Senate President. So, wala na siyang power. Tapos, naging Pangulo nga si Tatay Digong. Wala naman siyang totaling posisyon. So, nagpapabango-pabango yan. Na yung parang tungkol sa martial law, kung ano-ano. Pero honestly, yung matandang yan, ang kaluluwa niyan, traidor. Hindi nyo dapat paniwalaan si Juan Ponce Enrile. Siya yung totoong kaaway ng mga tao sa ating bayan. Si Bongbong Marcos, nagpapagamit yan eh. Nagpapagamit siya, nagpapauto siya kay Juan Ponce Enrile. Kaya yung ating politika, hindi yan magiging maayos. Tapos yung si Bongbong Marcos, honestly, weak leader talaga siya. Si Bongbong Marcos, hindi siya katulad ng ama niya. Si dating late President Ferdinand Marcos kasi, hindi yan nagpapadikta kahit kanino man. Hindi yan hindi siya sumusunod kung anong sinabi ng kanyang padrino, ng kanyang mga advisor. Hindi siya sumusunod. Kaya itong si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos, tinraidor siya. Kasi si dating late President Ferdinand Marcos, hindi rin niya makikinig sa dalawang yan. So itong si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, ang gumawa ng paraan para hikayatin ng mga tao sa ating bansa para pabagsakin si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, sa aklat na to, yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos ay pinahayag ko na isa siyang mabuting pangulo. Marami siyang nagawang kabutihan sa ating bansa. Pinasagana niya ang lupain sa ating bansa. Ang mga tao totally hindi naghihirap nung si dating late President Ferdinand Marcos ang pangulo. Pero nung nagtraidor na itong si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos na kumampi sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa, namuhay na naman sa kadiliman ng ating bansa dahil alipin na naman tayo ng mga Amerikano at mga Roman Catholic leaders at saka yung si Juan Ponce Enrile kasi yung mga nakatayo dyan sa gobyerno ay mga ulupong. Honestly, si Juan Ponce Enrile, ang kaluluwa niyan ay wala ang pagmamahal sa banal na spirito at wala rin yung pagmamahal sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya nga ninanakawan niya yung mga taong bayan. Kasi si Juan Ponce Enrile, ganid yan sa pwesto, sa posisyon, at sa yaman. Yung yaman ng taong bayan. Honestly, may nakita rin akong bahay ni pinatayo yung matanda na sabi niyang powerhouse ni Juan Ponce Enrile. Tang ina kay Enrile, ninakaw mo rin lang yun sa taong bayan. Di ka naman yayaman kung hindi ka nagnakaw mismo sa taong bayan. Si dating late President Ferdinand Marcos, hindi siya magnanakaw. Ikaw ang totoong magnanakaw. Ikaw yung totoong Judas, ikaw yung totoong sa panig ng demonyong si Satanas na kumampi doon sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Hindi nyo kayang linlangin ang banal na spirito. Ikaw, Juan Ponce Enrile, honestly, kung mamamatay ka, sa dami mong kasalanan na ginawa sa banal na spirito, sa Holy Spirit, patong-patong na, hindi lang yung pagnanakaw mo sa pera ng taong bayan, sa panloloko mo, kundi yung sirain mo yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos na husgahan mo na siya yung magnanakaw at diktador. Wala yang kapatawaran sa banal na spirito. Yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos, templo yun ng banal na spirito. Alam ng banal na spirito na yung kaluluwa ni dating late President Ferdinand Marcos ay totoo. Naglalakbay siya na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan. Pero kayong mga ulupong,
Yung Roman Catholic leaders na napadpad sa ating bansa, yung si Ferdinand Magellan at yung mga Amerikano, mga demonyo kayong lahat. Mga ulupong kayong lahat. Ang kaluluwa nyo wala sa panig ng banal na spirito, nasa panig kayo ng demonyo. Honestly, yung simbahan ng Romana Katoliko, kailangan na yung gibain. Dahil wala yung idinulot na kabutihan sa ating bansa. Yung mga tao, hinikayat nila sumamba sa rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, dito sa talata, sa unang Korinto, sa chapter 6, verse 19 to 20, sinasabi, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received by God? You are not your own." Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay na mag-isa sa ating sarili. Kaya sinabi ni Kristo, hindi ang tao nabubuhay dahil sa tinapay lamang, dahil templo nga ng banal na spirito ang ating katawan. At sinabi nga ni Kristo na kilalanin natin ang Diyos sa ating katawan. Dahil yung ating katawan, sagradong tahanan ng banal na spirito. At ang Espiritu Santo ang Diyos na buhay na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ngayon, kapag nilapastangan mo ang banal na Espiritu Santo, hindi mo sinunod yung kanyang kautusan, na ibigin muna siya, na siya yung sambahin mo, at mas inibig mo yung pera, antikristo ka. Honestly, yung si Juan Ponce Enrile, antikristo yan. Nasa panig yan ng demonyong si Satanas. Yung mga pare na napapako kay Kristo, pinapako si Kristo sa krus at pinapatay si Kristo sa krus, mga antikristo yun. Na lumapastangan din sa banal na spirito dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Na winasak ng mga pare, at ipinapako sa krus at ipinapatay si Kristo sa krus. Honestly, si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi matanggap ng mga pare na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya nila ipinapako, pinarusahan at pinapatay si Kristo sa krus. Dahil hindi nila tinatanggap na si Kristo ay anak ng Diyos, dahil hindi nila nakikilala na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, na parating kasama ni Kristo, ay ang totoong ama ni Kristo. At hindi mismong si Kristo ang una nilang winalangya, kundi mismo ang Ama ni Kristo, yung banal na spirito na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo, na may pag-aari ng katawan ni Kristo. Sagradong tahanan ng banal na spirito ang katawan ni Kristo. Yang si Juan Ponce Enrile, nag-iintay ka ng araw mo na mamamatay ka na, gusto mong mamatay na. Pero hindi ka pa pinapatay ng Holy Spirit. Siguro darating ang panahon dahil nga magnanakaw ka, pera ang sinamba mo, hindi ka siguro dapat mabuhay na kinakain, may pagkain. Dapat isupalpal sa bunganga mo at ipakain sa'yo ay pera. Para tingnan natin kung yung pera na sinasamba mo at ninakaw mo sa taong bayan, kaya kang buhayin. Honestly, ang nagsasalita dito hindi ako. Templo ng Espiritu Santo ang aking katawan. Siya yung nagsasalita para sa sarili niya, para magpahayag ng katotohanan. I am the servant of the Holy Spirit. My soul is a masterpiece of the Holy Spirit. The Holy Spirit that is in me is my Holy Father, not the Pope. The Pope is an impostor who pretended himself that he is the Holy Father in this world, but the truth is, only the Holy Spirit is the only one Holy Father that holds the life of every humankind. Even the body of that Pope is a temple of the Holy Spirit, and the holder of the life of that hypocrite and that impostor is the Holy Spirit as well. Honestly, we are in the last days and many people are not aware that the coming of the Lord is at hand because every human body is a temple of the Holy Spirit. Now I'm revealing you the truth that Juan Ponce Enrile is a corrupt, wicked leader and wicked advisor. His heart is evil and he's not honoring the Holy Spirit with his body as his God. Because Enrile is serving the wicked leaders who invaded our nation. The Roman Catholic leaders and American leaders. They are not God. They are the evil forces of Satan that has brought darkness in our country. And as a messenger, as a spokesperson of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is in me, is my God. He called me to speak on his behalf, to reveal the truth that he is the only one Holy Father that we humans should honor with our body.
Now, I'm telling you the truth, who are the people who are with Satan. The Roman Catholic leaders who came in our land are false prophet. They are not servant of the Holy Spirit, but they are servant of Satan. The American leaders who invaded as well our nation are with Satan. They are Antichrist. They are the Illuminati and oligarchs who brought darkness in our nation. Honestly, the real name of our nation is Maharlika. The Holy Spirit revealed me the truth that from the beginning, our nation has been known to be called Maharlika. And many other nations from our very close to our country who arrive in our country to commerce. They are the people first who arrived, not Ferdinand Magellan. Some people said in history that Ferdinand Magellan discovered the Philippines. Honestly, Ferdinand Magellan did not discover the Philippines. The name Philippines has been taken from the wicked King Philip II of Spain, because we become invaded by the Spaniards long time ago. That is the truth, and it is written in the history. Honestly, I am only a high school graduate. I'm not really fluent in English, but I'm trying all my best to speak in English, so people who wants to listen my voice, why I'm saying Juan Ponce Enrile is a corrupt and a wicked leader and wicked advisor. It's because the works of Juan Ponce Enrile is evil, is full of evilness, greediness. He's envious. He wants power, but that man doesn't understand that his power in this world will end once the Holy Spirit take away the breath of life that he bestowed upon him. Because the Holy Spirit is the Holy God that holds his life. And because he sinned against not only to his neighbors, he sinned against as well to the Holy Spirit, that man, his soul will be condemned to be thrown into the fires of hell. The Holy Spirit will not forgive his sin. And the Holy Spirit will not recognize his soul as God's offspring because his heart is with Satan. Ito yung gusto kong sabihin. Na tayong mga tao, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Which is nasasaad yan sa banal na kasulatan. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay mismo ang banal na spirito. Kaya sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At sinabi rin ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. So Juan Ponce Enrile, ang inibig niya ay pera. Yung batas ng Diyos, hindi niya yung sinunod. Yung batas doon sa ating bansa, binaboy din ni Juan Ponce Enrile. Kasi si Juan Ponce Enrile, gusto niya siya ahead pa sa law sa ating bansa, sa konstitusyon. Kaya marami siyang ginagawang bagong mga na gusto niyang gawing baguhin yung konstitusyon sa ating bansa. Si Juan Ponce Enrile lang may kagustuhan yan. Dahil yan ang pinapahayag dati ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Ang totoong kalaban nating mga tao sa ating bansa, honestly, ay ang mga Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa, ang mga American leaders na nanakop sa ating bansa, yung si Juan Ponce Enrile. Yan yung isa pang ahas na malaki, na tumuklaw kay dating late Senator Miriam, kay dating late President Ferdinand Marcos. Itong anak ni dating late President Ferdinand Marcos, hindi lang siya weak leader, walang common sense, tonto, stupid. Hindi niya iniisip kung ano bang ginagawa ni Juan Ponce Enrile.
Hindi niya nakita na si Juan Ponce Enrile, yung kanyang ninong, tinarantado mismo ang pamilya nila. Ngayon, kinuha niya pa ang kanyang ninong na Judas, na naghudas sa kanilang pamilya, na maging chief legal counsel, na maging leader. Honestly, yung I think Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie, ang may kagustuhan niyang sinabi ni Juan Ponce Enrile na hindi na kailangan ng chief legal staff. Kasi para kay Enrile, siya ay sapat na maging yung tagapayo ni Bongbong Marcos. Kaya lalong gumugulo ang politika sa ating bansa. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay demonyo. Magnanakaw, hudas, traidor, ahas. Siya yung totoong korap. Kaya ang ating bansa hindi maasenso gawang nandyan si Juan Ponce Enrile. Dapat tanggalin yan. Kaya sinabi ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago, he should never be hindi dapat siya naging Senate President from the first place. Kasi nga, kupal, yung matanda na yan. Magnanakaw, traidor. Hindi lang naman si dating late President Ferdinand Marcos ang tinaraido ng demonyong matanda na yun na si Juan Ponce Enrile. Buong sambayanan sa ating bansa. Tinaraidor ni Juan Ponce Enrile. Ninanakaw kaya niya ang tax. Tapos yung sinasabi ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago na yung mga pinapaatake ni Enrile, yung mga senador ni Enrile, na allies ni Enrile, kay dating late Senator Miriam Defensor Santiago, wala naman yung mga alam dahil hindi nga naman doon nag-aral ng law. O bakit daw si dating late Senator Miriam Defensor tatanungin nitong mga pinapaatake ni Juan Ponce Enrile? Lawyer din nga si Juan Ponce Enrile, bakit hindi siya magtapatan sila ni dating late Senator Miriam Defensor Santiago dahil duwag si Enrile. Ganan yung taong duwag. Tumitira, patalikod. Traidor yan si Enrile. Si Enrile ay magnanakaw, masamang leader, at masamang advisor. Si Bongbong Marcos, kung hindi ka titino, dahil weak leader ka naman, mag-resign ka na lang. Ibalik mo na lang yung pagiging pangulo mo kay Tatay Digong kasi siya talagang nakita ng taong bayan na meron siyang power para mamuno. Yung mga nanakop sa ating bansa, yung Roman Catholic leaders at American leaders, hindi yan sinasanto ni Tatay Digong. Sinusupalpal niya, minumura niya. Dahil mga magnanakaw ang mga yan, tapos kinakampihan mo. Ito yung ginagawa ngayon ng ABS-CBN, yung mga dilawan, na puppet ng mga dilawan, yung mga newscaster. Putang ina ninyo, akala nyo hindi ako nanonood ng balita? Lagi yung inaano ang China at ang Pilipinas. Gusto nyong paglabanin ang mga Pilipino at ang China. Ito yung pakana ng mga media na bayaran, mga putang ina ninyo, mga mukha kayong pera na putang ina ninyo, hindi nyo madadala sa hukay. Dahil pag namatay kayo, huhusgahan kayo ng banal na spirito at alam ng banal na spirito na ang puso nyo ay wala sa kanya kundi nas demonyong si Satanas. Kayong mga mukhang pera, hindi kayo mabubuhay niyan. Mga bayaran kayong media. Ang may gusto na maglaban, ang China at ang Pilipinas, mga Amerikano at mga Roman Catholic leaders na silang nanakop sa ating bansa. Tapos iniidolo ng mga tanga, ng mga dilawan, ng mga newscaster. Putang ina ninyo! Lahat kayo, matotodas kayo. Totodasin kayo lahat ng Panginoon, ng Holy Spirit. Yung kayabangan nyo, yung ABS-CBN, honestly, babagsak na naman yan. Sasara na naman yan. Kasi mga demonyo kayo. Wala kayong kwentang mga newscaster, mga bayaran din kayo. Pera ang sinasamba nyo. Wala kayong takot sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Tangina ninyo, pag namatay kayo, sinasabi ko sa inyo, ang pera nyo, hindi nyo madadala sa hukay. Ang pera nyo ang maglulubog sa inyo sa impyerno.
Dahil hindi nyo sinamba ang Espiritu Santo, siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nyo. Dahil sinamba nyo yung mga tao na nagbabayad sa inyo. Yung inyong mga mata, bibig at tenga, nilagyan nyo na ng mga pera. Kaya yung katotohanan, hindi nyo inilalabas. Kasi kayo, mga mukhang pera, mga magnanakaw. Kupal kayong lahat, kayong mga newscaster na bayaran. Hindi kayo nakahihigit sa banal na Espiritu sa Diyos na may gawa ng buhay yung pinutukan kayo ng lintik. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Spiritual battle. Ako, bilang tinawag ng banal na Espiritu, na magsalita patungkol sa Kanya, nagiging matapang ako at prangka para pagsabihan yung mga taong mga mukhang pera. Mga taong pera ang sinasamba na umiidolo doon sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kasi sila, ang kanilang kaluluwa, patay. Hindi nila naintindihan na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, hindi pera, kundi mismong banal na spirito na nasa katawan nila. Sila yung mga ulupong na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Pero itong mga tao sa ating bansa, niloloko ng mga demonyo na to. Honestly, wala namang ginagawang masama ang China pa. Pinaglalaban lang naman niya ng mga demonyo. Nitong si Juan Ponce Enrile. Itong si Juan Ponce Enrile noon tinira din niya si Trillanes nung Senate President siya. Sinabi niya kay Trillanes, bakit alis ng alis? Nakailang biyahe ka pupunta ng China, nakalabing 2. Sinabi niyang treason. May ng treason daw itong si Trillanes. So, anong ginagawa ni Trillanes? Pinagbenta ang Scarbara sa China. So, nasaan yung pera? Sinong nakinabang? Kung pinagbenta yan sa China, nasaan ang pera ngayon? O, di na kina Enrile. Ganun maglaro si Enrile. Dahil si Enrile naman talaga nagnanakaw. Siya talaga yung magnanakaw ng kabam ng bayan sa ating bansa. At saka yung mga Roman Catholic leaders. Sila yung nagpuprotekta sa mga demonyo para guluhin ang gobyerno. Pati yung mga Amerikano. Honestly, yung pinaka-promotor na nagpuprotekto na pabagsak sa sorry sa ni dating late President Ferdinand Marcos, nag-finance dyan sa EDSA Revolution noong 1986. Ipinahayag mismo sa akin ng banal na spirito na si George Soros. Financier siya ng Rappler. Ang Facebook, dati nung si Tati Digong ay presidente pa, yung mga tao na nagsha-share ng katotohanan, dinidelete. Dahil ang Rappler at ang Facebook, magkaibigan. So anong ginawa ngayon ginawa ng Rappler ang Facebook na maging fact checker. Ano bang alam niyang si Zuckerberg? Tarantado rin kaya yung si Zuckerberg. Ang bumuo ng Facebook, 5 tao. Magkakaklase sila. Binitray ni Zuckerberg si Eduardo Sabirin na best friend niya. Kasi nga, ang gusto ni Zuckerberg, siya din lang ang maghari ng Facebook. Ngayon, ang ginagawa ni Facebook, ini-invite niya ang mga tao na mag-reels ng mag-reels. Kasi para hindi mawala ang Facebook. Para kumita pa rin siya. Pero anong nangyari? Maraming mga tao nagre-reels. Yung iba hindi naman daw tumatanggap. Maraming mga manloloko din si Mark Zuckerberg honestly. Ang Facebook, honestly, ang bumuo niyan 5 tao na magkakaklase. Nung sila'y nasa university pa. I-google nyo nung makita nyo ang katotohanan. I-google nyo kung sino si Eduardo Sabirin. Binitray yan niyang si Zuckerberg. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung masasamang tao na nagbitray sa kapwa nila, ang winalanghian nila, hindi totally ang kapwa nila, kundi mismo ang Holy Spirit din nananahan sa katawan ng kapwa nila. Si Enrile, binitray niya si dating late President Ferdinand Marcos. Zuckerberg, binitray niya si Eduardo Sabirin. Iyang si pangalan itong matandang demonyo, yung
financier ng Rappler, si George Soros. Minamanipula niya ang politika globally. Siya yung global manipulator, dictator, yung matandang yun. Kasi kahit dyan sa Ukraine, pakilamero din yung matanda na yun. Siya yung nagpabagsak doon sa isang presidente sa Ukraine at pinalit nila si Zelensky. Tapos ginawa nilang puppet ngayon si Zelensky. Anong nangyari ngayon sa doon sa bansa ng Ukraine? Durog. Hindi ka dapat maging allies ng Amerika. Dahil ang Amerika, sisirain ka. Hindi niya asensuhin ang iyong bansa. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, pinapa-asenso niya ang pamumuhay sa ating bansa. Ay inggitero tong Amerika. Nainggit kay dating late President Ferdinand Marcos. Ayaw magpadikta ni dating late President Ferdinand Marcos sa mga Amerikano. So yung mga nanakop sa ating bansa, yung Amerika, pag hindi niya allies, hindi niya mapasunod, winawasak nila. Pinababagsak nila. Kay Tatay Digong, nagkamali sila. Dahil minumura sila ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, tumayong presidente hanggang tapos ang kanyang termino sa pagka-presidente, hindi siya nawasak ng mga Roman Catholic leaders at saka ng mga American leaders. Yung sinasabi ni Tatay Digong na dudurugin niya, yung simbahan ng Katoliko, it's supposed to be, needs to be destroyed. Yung simbahan ng Romano Katoliko sa ating bansa. Dahil wala naman yung dinulot na kabutihan sa atin. Sinakop tayo ng mga Espanyol gawa ng relihiyon ng Romano Katoliko at hindi kaya tayo sumamba sa mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Bakit? Sino bang may gawa ng katawan nyo? Yung santo-santo at Diyos-Diyosan? Hindi ang banal na spirito na siyang nasasaad mismo dito sa banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon mismo. Nakalagay dito sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20. Nakalagay dito, do you not know? Your bodies are temples of the Holy Spirit. Hindi mo ba naunawaan ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Na nasa sa iyo, nasa sa katawan mo? Who is in you? Whom you have received by God? Na siyang tinanggap mo sa Diyos? Ay yung katawan mo, templo yan ng Diyos. So dapat i-honor mo ang Diyos sa katawan mo. Hindi ka dapat pumunta doon sa simbahan ng Romano Katoliko. Dahil yung mga pari na iniidolo mo doon na tinatawag mong Father, hindi yung totoong amang espiritual ng kaluluwa mo. Ang totoong amang espiritual ng kaluluwa mo ay nananahan sa katawan mo. Na siyang iyong Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa mo na siyang nagbibigay ng buhay sa'yo na gumigising sa'yo. Hindi yung mga pare. Kaya ka nasasaad din sa banal na kasulatan. Sa Matthew chapter 23 verse 9. Do not call anyone father here on earth. For there is only one Father and He is in heaven. Paano man naging spiritual father yung pare? Tao lang yun. Hindi nga niya kayang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Tapos iiduluhin mo, tatawagin mong Holy Father, yung Papa doon sa Roma. Impostor yun. Demonyo yun. Kita mo, maraming mga pare, bakla, pedophilia at mga rapists. Anong ginagawa nila? Minumulisin nila yung katawan ng kanilang kapwa. Yung katawan ng kanilang kapwa, sagradong tahanan niya ng banal na spirito. Ang molestyahin mo yan, halayin mo yan, dahil uhaw ka sa tawag ng kamunduan at kalasuan, mamamatay ka. Pinagbabawal yan sa banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ng laman at dugo ng iyong kapwa dahil mamamatay ka dahil nasa dugo nito ang buhay nito. Ang dugo na sinasabi hindi yung nananalaytay sa ating laman. Espiritu, yung kaluluwa natin, yun yung dugo. Yun yung buhay. Dahil ang espiritu ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Tapos sabihin niyo yung mga pare, iiduluhin niyo yung mga pare na yung akala niyo banal. Hindi banal ang mga pare. Mga ulupong sila. Mga antikristo sila. Honestly talaga, ang nagpapatay kay Kristo sa krus, nagpapako kay Kristo sa krus, mga pare. Yung nanakop sa ating bansa, kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, nalilang sa ating bansa, mga pare din. Ng leaders ng Roman Catholic. Kaya tayo sinakop ng mga Espanyol at inalipin ng mga Espanyol. Tapos iiduluhin nyo yung mga pinutukan ng lintik, yung mga ulupong na yon. Tanga kayo. Hindi nyo nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao hindi nabubuhay dahil sinapay lamang. Hindi nyo nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo ng Espiritu mismo, ng Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Kaya sinabi ni Kristo, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi kayo pinanganak sa Espiritu. Kung ikaw ipinanganak lang sa laman, dito ka nagmula lang sa mundo.
Pero kung ang kaluluwa mo, pinanganak muli yan sa Espiritu, alam mo na ang Espiritu Santo na nasa katawan mo ang ama ng iyong kaluluwa. Ako, ang aking kaluluwa na born again na yan sa Spirit. Gawa ng mga salita ni Kristo. Dahil yung mga salita ni Kristo nanggaling mismo sa banal na Espiritu. Kaya sinabi ni Kristo, bago pa malang siya umakyat ang kanyang Espiritu sa langit, sinabi niya, bago bumalik sa Ama sa langit, sinabi niya, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. He will guide you. He will stand as your advocate. And He will remind you all the teachings that I have told you. Dahil templo ng Espiritu Santo ay ang katawan, templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo. Ang Espiritu Santo mismo, ang totoong amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa akin ay siya ring isang espiritu na nagbibigay ng buhay kay Kristo. Si Kristo ay bugtong na anak ng banal na espiritu na siyang lumukob kay Birheng Maria na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. Yung pangalan ni Juan Ponce Enrile dito, pangalan ni Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile. Isa siya sa ulupong. Bis sa ating bansa. Sinaad ko dito sa aklat na to. Kung babasahin niyo itong aklat na to, patungkol kay Juan Ponce Enrile at Fidel Baldas Ramos, in-expose ko ang pangalan nila na sila yung mga bis sa ating bansa. At itong aklat na to, kalat na to sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay ang totoong magnanakaw at diktador na nagdidikta kay Bongbong Marcos kung anong dapat gawin. Itong si Enrile, wala yang gagawing kabutihan sa ating bansa. Kaya nga pinapatalsik niya yung mga chief legal staff Yung sina Attorney Vic Rodriguez, I think, at sina Attorney Trixie. Kasi ang gusto ni Juan Ponce Enrile, manipulahin niya si Bongbong Marcos. Ito naman si Bongbong Marcos, tanga! Yun ang pag ang Pangulo'y tanga at walang common sense, hindi niya pahahalagahan ang kapwa niya. Siyang bumoto sa kanya para tumayo siyang maging Pangulo dahil magiging puppet lang yan Puppet lang yan ni Enrile. Yan ang katotohanan. Kaya gumising kayo sa katotohanan. Ang totoong kalaban ng tao sa ating bansa ay mismo din yan si Juan Ponce Enrile. Yan yung pinakahudas, isang malaking ahas na tumuklaw kay dating late President Ferdinand Marcos na nagpabagsak sa kanyang rehimen para papaghirapin lalo ang pamumuhay sa ating bansa. Nakita niyo naman ang pagkakaiba, di ba? Nung si dating late President Ferdinand Marcos ang Pangulo, naging tanyag ang bansa natin, naging kilala maayos ang pamumuhay. Pero nung siya pinabagsak natin, pinalit na yung impactang si Cory Aquino. Ano bang alam ni Cory Aquino sa politika? Hindi ngayon nakatapos ng law. Wala din yung pinag-aralan yung bruha na yun. Ano sinabi ni dating late President Ferdinand Marcos kay Cory Aquino? Kabilin-bilin na niya. Ituloy yung kanyang mga nasimulan. Yung mga sa, I think, nuclear power din yun. Ang sabi ng impacta na si Cory Aquino, hindi na daw dapat ituloy yun kasi maaalala pa roong Marcos. Well, kahit wala na si dating late President Ferdinand Marcos, tanungin mo yung mga tao. Kumpara sa pamumuno ni Cory Aquino, makikita ng tao ang kabutihan na ginawa ni dating late President Ferdinand Marcos. Anong ginawa ni Cory Aquino? Pinagbenta niya yung mga pag-aari ng government. Pinagbenta niya sa kanyang mga kamag-anak. Itong si Fidel Baldas Ramos, ano ba ginawang kabutihan nung naging Pangulo siya? Yung mga pag-aari din ng government, I think meron niyang ipinagbenta rin yung steel. Dati sa government niya sa atin, pinagbenta ni tabako. Honestly, si Juan Ponce Enrile, si Cory Aquino, Fidel Baldas Ramos, yan yung talagang tatlong demonyo Tatlong ulupong. Yung mga ulupong ang mga yan. Yung mga sumunod, yung sina Macapagal Arroyo, ayang sina Joseph Estrada, okay lang, ganyan lang yan Ganyan ang lagay nila, tamo. Na-impeach yata pangalan nito. Si Joseph Estrada.
si Gloria Macapagal Arroyo. Ayang si Benignong, puppet naman talaga yan ng dilawan ng mga Amerikano. So, sinong pumalit? Pagpasok ni Tatay Digong, doon talaga nag-bounce. Nakita ng mga taong pagbabago, yung mga demonyo, nagulantang. Yung mga dating ayaw magbayad ng tax, ng mayayaman, na pagbayad ni Tatay Digong, ang sabi nga ni Tatay Digong, gusto niyang makakita ng mayaman na makulong. Si Enrile, unahin mo. Ikulong mo si Enrile. At araw-araw, wag mo yung bibigyan ng pagkain. Bigay mo araw-araw coins. Ipakain mo sa kanya. Tingnan natin kung mabuhay ang matanda na yan ng pera. Dahil pera ang sinamba niyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!